Sa aklat ng Biblia, may kwento tungkol sa pagkikita ni Jesus at ng Diablo. Pagkatapos niyang mabinyagan, pumunta siya sa isang malawak at nag-iisang disyerto upang mag-isa. Nais siyang mananalangin at makipag-usap sa Diyos. Nanatili si Jesus sa disyerto ng 40 araw at gabi nang hindi kumakain, kaya't siya ay sobrang nagutom. Habang nasa disyerto si Jesus, may nangyaring kakaiba. Ang Diablo, isang masmang espiritu na sumusubok na gawing mali ang mga tao, ay dumating upang tuksuhin si Jesus. Alam ng Diablo na sobrang gutom si Jesus. Kaya't yun sinabi niya kay Jesus, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa mga batong ito na maging tinapay." Ngunit alam ni Jesus na mali ang gamitin ng kanyang kapangyarihan para lamang sa sariling kaginhawaan. Kaya't sinabi niya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos ay dinala ng Diablo si Jesus sa banal na lungsod, Jerusalem, at pinatayo siya sa pinakamataas na bahagi ng templo. Sinabi ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ihulog mo ang iyong sarili. Sapagkat nasusulat, ipag-uutos niya sa kanyang mga anghel na alagaan ka, at sa kanilang mga kamay ay itataas kanila upang hindi matisod ang iyong paa sa bato." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Sa wakas, dinala ng Diablo si Jesus sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo at ang kanilang karangyaan. Sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung luluhod ka at sasamba sa akin." Ngunit sinabi ni Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Pagkatapos noon, iniwan ng Diablo si Jesus. Ipinakita ni Jesus na siya ay mas malakas kaysa sa anumang tukso. Kusis kwento nga pagtukso kay Jesus sa disyerto ay nagtuturo sa atin na minsan kailangan nating harapin ang mahihirap na desisyon, ngunit maaari tayong pumili na gawin ang tama kahit na mahirap ito. Ginamit ni Jesus ang mga salita ng Diyos upang matulungan siyang gumawa ng tamang desisyon. Pinaaalalahanan tayo nito na kapag alam natin kung ano ang tama at totoo, makakatulong ito sa atin na manatiling matatag laban sa anumang uri ng tukso.